Masama po bang magtanong? Yun ang pwede nating pagnilayan ngayong araw na ito ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Is it wrong to ask questions? Panigurado ang sagot niyo sa akin, Father, wala namang masamang magtanong. Bakit yung kay Zechariah? He asked question to God's messenger, the angel Gabriel. Eventually, he became mute and was unable to speak. Nagtanong siya. So pag ninilayan muna natin ngayong araw na ito, masama bang magtanong? Nung tayo'y mga chikiting pa lang, mga bata pa lang tayo ay tanong ng tanong sa ating mga magulang. Lalo na kapag meron ng kamuwang ang isang bata. Maraming katanungan ang pumapasok sa malilikot na mga kaisipan ng isang bata. Tay, bakit bilog ang buwan? Nay, bakit ang araw ay ganito? Bakit kailangan natin gawin ito? Bakit kailangan pumasok sa school? Etc. etc. At bilang isang mga magulang na ginagawa ninyo, kadalasan sasagot kayo sa mga bata kahit makulit sila. You will say and answer the questions they want to know. Pero hindi po ba dumating sa pagkakataon na binanggit nyo sa batang makulit ng tanong, tigil ka na nga, tahimik muna, ang dami mong tanong, tama? Bilang isang magulang, nakukulitan tayo. At alam nyo na kung bakit ganun ang nangyari kay Zechariah. Nakulitan din ng Diyos. Ang daming tanong ni Zechariah. Siguro, ang Diyos, napagtanto niya na nakulitan siya kay Zechariah. Why? Number 1, sa kultura ng mga Hudyo, ang isang mag-asawa nang walang supling ay parang ding sinabihan sila, may sumpa sila. At sa pananaw ng mga Hudyo, having no child is not only a curse, but it is also not unable for them to fulfill the promises of God. Akala nga ng kalahat, kapag ang mag-asawa walang supling o anak, may nagawa silang kasalanan. But at the very beginning of the gospel according to Luke, it is very clear that Elizabeth and Zechariah are followers of the law. Sumusunod sila sa utos ng Diyos. Pero bakit sa kalaunan, nagkaroon sila ng supling? Do you know why? The meaning of the name Zechariah means God remembers. Ang Diyos nakakaalala. Hindi nangalimot ang Diyos sa mag-asawa. Pero it's like it's too late for them to have a child. But the promises are not broken. Hindi lang nangalimot ang Diyos, but it was meant to happen on that time. Kaya nung panyaya sa ating mga kapatid kay Kristo, walang masamang magtanong. When you have questions to God, ask. Pag marami tayong katanungan sa Diyos, tanong lang natin sa Kanya. Pero katulad ng isang magulang na halos parang nagdududa sa isang ama, baka dumating tayo sa pagkakataon, tumahimik ka muna. At times, we need to be silent. At times, we need to listen to God. Because, why not choose to ponder God's ways for us? May mga pagkakataon, hindi na lang kailangan magtanong, kung hindi higit na magtiwala. Amen.